Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Pagkatapos ng matinding pagsabog na tuluyang nagpabagsak kay Sang-ho ay agad na napalitan ng panibagong tensyon ang paligid. Isang bagong kalaban ang matikas na nakatayo sa dikalayuan at seryosong sinusuri ang nakatayong figure ng ating bida. Mababakas sa mukha nito ang matinding pagtataka dahil hindi siya makapaniwala na ang taong nasa harapan niya na mukhang wala pa sa edad na 20 ay nagawang salagin ang kanyang malakas na twin palm strike nang walang kahirap-hirap. Sa ilalim ng anino ng kanyang sombrero ay isang matalim at kalmadong tingin lamang ang isinukli ng ating bida, na natili siyang nakatayo sa kanyang pwesto at hindi man lang kakitaan ng kahit anong kaba sa biglaang paglabas ng panibagong harang sa kanyang daan. Kasabay ng pagdapo ng kamay ng kalaban sa kanyang mahabang balbas ay ang unti-unting paglabas ng isang mapanganib na berdeng aura na bumalot sa kanyang paanan, pilit niyang pinoproseso ang hindi inaasahang sitwasyon, at sa kalagitnaan ng lumalaking pressure ay isang mabigat na tanong ang tumakbo sa kanyang isipan kung sino nga ba talaga ang halimaw na nakatayo sa kanyang harapan. Habang dahan-daw ang humahakbang palapit sa kinatatayuan ng ating bida ay tahimik na sinuri ni Yoon Gae-ong ang pananamit ng kanyang kaharap. Napansin niya ang disenyo ng sariwang ulap na nakaborda sa laylayan ng damit nito na tila nagbibigay sa kanya ng ideya kung saan ito nagmula. Matapos ang isang maikling pagsusuri ay bakas ang matinding pagkadismaya sa mukha ni Yoon Gae-ong. Nagpakawala siya ng isang iritadong tunog bago seryosong sinabi na tuluyan ng sinira ng ating bida ang kanyang tahimik na negosyo para sana sa kanyang pagre-retiro, at sa mga linyang iyon ay malinaw na namumuo ang isang panibagong tensyon sa pagitan nilang dalawa. Habang walang awang nakatingin sa walang buhay na katawan ni Sang-ho ay hindi napigilan ni Yoon Gae-ong na maglabas ng matinding inis. Tinawag niyang isang hangal ang bumagsak na sect leader dahil namatay ito nang walang kwenta kung kailan nakabuo na siya ng isang maayos na tulay para sa kanilang kalakalan. Nang marinig ang tungkol sa negosyo para sa pagre-retiro ay sandaling natigilan ang ating bida at malalim na nag-isip. Napagtanto niya sa kanyang sarili na maling inakala niyang isa lamang maliit at ordinaryong grupo ang kanyang kinalaban na naglalaro lang ng pera, dahil ngayon ay malinaw na sa kanya na may mas malaking tao palang nagtatago sa likod ng mga ito, hindi na nag-aksaya pa ng oras ang ating bida at habang kalmadong nakatayo malapit sa dagwang espada ay seryoso niyang tinawag ang pansin ni Yoon Gae-ong upang tuluyan ng harapin ang tunay na kalaban. Mabilis na hinawakan ng ating bida ang kanyang sandata bago kalmadong sinabi na gusto pa niyang makarinig ng higit pang detalye tungkol sa negosyong iyon. Kasunod nito ay matikas siyang pumwesto para sa isang laban at walang halong takot na idinikta kay Yoon Gae-ong na ipagpaliban muna nito ang inaasam na pagre-retiro. Dahil sa mapangahas na pananalitang iyon ay mabilis na nag-alab ang galit ni Yoon Gae-ong na tila paputok na sa inis ang mukha habang nakatitig sa kanyang kaharap. Sa sumunod na sandali ay bumalot ang isang nagbabagang enerhiya at madilim na aura sa magkabilang kamay ng kalaban habang pasigaw nitong hinamak ang ating bida na isa lamang mayabang na puro salita. Mabilis na sumugod pasulong si Yoon Gae-ong dala ang matinding galit at nagbabagang enerhiya sa kanyang mga kamay, habang mabilis na paparating ang kalaban ay nanatiling kalmado ang ating bida at dahan-daw ang inipon ang isang matalim na asul na kidlat sa kanyang palad, tumakbo sa kanyang isipan na hindi niya inaasahang magiging ganito kapaki-pakinabang ang Heavenly Thunder Palm Technique na nabasa lamang niya noon sa silid-aklatan, at sa susunod na sandali ay buong lakas na nagsalpukan ang kanilang mga atake na agad nagdulot ng isang dambuhalang pagsabog ng magkahalong asul na kidlat at madilim na enerhiya na marahas na yumanig sa buong paligid. Dahil sa matinding puwersa ng kanilang salpukan ay mabilis na naghiwalay ang dalawa at parehong napaatras upang muling kumuha ng distansya, habang pilit na kinakalma ang sarili ay agad na napansin ni Yoon Gae-ong ang patuloy na panginginig at paninigas ng kanyang mga kamay dulot ng naiwang epekto ng kidlat mula sa atake ng ating bida, bakas ang matinding inis sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang kanyang nangangalay na mga palad. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob ay isang nakakakilabot at tila baliw na ngiti ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Yoon Gae-ong, habang malalim at mabigat ang kanyang paghinga ay tuluyan ng nagliyab ang isang madilim at mapanganib na aura sa kanyang likuran. Sa sandaling iyon ay ramdam na ng lahat ang marahas na intensyon ng kalaban matapos nitong aminin na masyado nang nagiging nakakabuwisit at malaking pabigat ang ating bida sa kanyang mga plano. Mabilis na sumugod muli si Yoon Gae-ong mula sa itaas habang balot ng isang nagbabagang madilim na enerhiya ang kanyang buong katawan.
walang pag-aalinlangang isinigaw ng kalaban na tuluyan na niyang kukunin ang enerhiya ng ating bida kasabay ng pagpapakawala ng isang nakakakilabot na atake. Sa susunod na sandali ay isang dambuhalang kamay na gawa sa mapanganib na enerhiya ang mabilis na lumitaw at marahas na inabot ang ating bida, bahagyang natigilan ang ating bida habang seryosong nakatingin sa paparating na higanteng kamay, at malinaw na ramdam sa paligid ang tindi ng puwersang dala ng kalaban na nagbabantang tapusin ang laban. Marahas na bumagsak ang dambuhalang kamay na gawa sa enerhiya at tuluyang sumalpok sa kinaroroonan ng ating bida. Ang matinding lakas ng atake ni Yun Gyeongjong ay agad na nagdulot ng isang malakas na pagsabog kung saan nagliparan ang mga naduroj na bato at marahas na yumanig ang buong paligid. Ngunit sa kalagitnaan ng makapal na alikabok at nagbabagang liwanag ay isang hindi inaasahang reaksyon ang mababakas sa mukha ng ating bida, bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata sa ilalim ng sombrero habang naguguluhang napasinghap sa matinding gulat. Isang patunay na mayroong puwersa sa loob ng atakeng iyon na tuluyang lumabas sa kanyang mga naging kalkulasyon. Mabilis na gumalaw ang ating bida at sa halip na salubungin ang nakakamatay na puwersa ay walang pag-aalinlangan niyang mahigpit na hinawakan ang damit ng walang buhay na katawan ni Sang-ho. Buong lakas niyang iniharang ang bangkay sa mismong harapan niya upang gawing pananggalaban sa dambuhalang kamay ng enerhiya na pinakawala ni Yun Gyeongjong. Marahas na sumalpok ang atake sa katawan ni Sang-ho na agad binalot ng nagbabagang apoy at madilim na aura na tila ba walang awang sinisipsip ang kahit anong natitirang enerhiya mula rito, habang kalmadong pinagmamasdan ang nakakakilabot na epekto ng atake sa bangkay ay tumakbo sa isipan ng ating bida na tama nga ang kanyang naging hinala tungkol sa tunay at mapanganib na pamamaraan ng kanyang kalaban. Matapos tuluyang lamunin ng madilim na enerhiya ang bangkay ni Sang-ho ay isang mas mapanganib na puwersa ang marahas na sumabog mula sa katawan ni Yun Gyeongjong. Binalot siya ng isang dambuhalang aura ng pinaghalong apoy at itim na enerhiya na nagdulot ng nakakakilabot na presensya sa buong paligid. Ngunit sa kabila ng nakakatakot na pagwawala ng kapangyarihan ng kalaban ay nanatiling kalmado at tila nadidismaya pa ang ating bida habang nakatingin dito. Mabilis niyang nakilala ang pamilyar na atake at walang pag-aalinlangang tinawag itong Heaven's Devouring Art. Kasunod nito ay malamig na binitawan ng ating bida ang isang mapanuksong tanong kung kaya ba ganoon na lamang kadesperado at kaawa-awa ang internal energy ni Yun Gyeongjong ay dahil sa pag-aaral nito ng isang mababang uri ng demonic path mental cultivation method. Sa pamamagitan ng malamig na panghahamak na iyon ay malinaw na ipinakita ng ating bida na hindi siya kailanman masisindik sa maruming pamamaraan ng kanyang kaharap. Tuluyan nang nagwala sa matinding galit si Yun Gyeongjong matapos marinig ang direktang panghahamak ng ating bida, pasigaw niyang sinabi kung paano siya nagawang insultuhan nito bago mabilis na sumugod na parang isang baliw na balot ng nagbabagang aura. Walang humpay at sunod-sunod na pag-atake ang ginawa ng kalaban habang paulit-ulit na isinisigaw na gusto niya itong makuha, ngunit mabilis at kalmado lamang na umiwas ang ating bida sa bawat mapanganib na hampas na halos dumaplis sa kanyang katawan. Sa likod ng nagwawalang mga mata at marahas na atake ay tumatakbo sa sakam na isipan ni Yun Gyeongjong ang kanyang tunay na layunin, buong pananabik niyang pinaplano na sipsipin ang solar yang chi ng ating bida, dahil matindi ang paniniwala ng kalaban na kapag nakuha niya ito ay maaari na niyang maabot ang perpektong antas ng peak realm sa iisang iglap lamang. Buong lakas na inihampas ni Yun Gyeongjong ang kanyang nagbabagang kamao pababa habang pasigaw na tinatawag na isang maliit na daga ang ating bida. Marahas na nawasak ang lapag at nagliparan ang mga bato dahil sa tindi ng impact ng kanyang atake, ngunit sa isang iglap ay mabilis na nakaiwas ang ating bida at walang kahirap-hirap na tumalon papalayo. Matikas siyang lumapag sa tuktok ng kalapit na bubong habang kalmadong nakatingin sa nagngangalit na kalaban sa ibaba. Sa halip na magpakita ng kahit anong kaba ay isang seryosong katanungan ang malamig na binitawan ng ating bida kung tuluyan na bang ikinonekta ni Yun Gyeongjong ang Hesong sect sa Sun Moon Demon Cult kapalit lamang ng isang murang pamamaraan na tulad ng Heaven's Devouring Art. Walang pag-aalinlangang kinumpirma ni Yun Gyeongjong ang lahat ng hinala habang marahas na tumalon paitaas upang sugurin ang ating bida. Pasigaw niyang inamin na wala na rin namang silbi kung itatago pa niya ang katotohanan ngayon lalo pa at tuluyan na siyang nagpalamon sa kanyang kasakiman. Bakas ang nakakakilabot na pagkabaliw sa mukha ni Yun Gyeongjong habang bumubulusok pababa dala ang kanyang madilim na aura at buong yabang na idineklara na sisipsipin niya ng buo ang internal energy ng kanyang kalaban. Ngunit sa halip na umatras sa paparating na panganib ay nanatiling kalmado ang ating bida at malamig na binitawan ng mga salitang narinig na niya ang lahat ng kailangan niyang malaman.
Bago pa man tuluyang makabagsak ang matinding puwersa ng kalaban ay mabilis na sumalubong ang ating bida at nagpakawala ng isang nagbabagang gintong enerhiya na agad nagdulot ng labis na pagkagulat kay Yun Gyeongjong nang hindi nito inaasahan ang napakabilis na ganting atake. Sa matinding salpukan ng kanilang mga kapangyarihan ay malinaw na umibabaw ang lakas ng ating bida na walang awang dumurog sa mismong mga buto sa kamay ni Yun Gyeongjong. Isang malakas na sigaw ng matinding sakit ang pinakawalan ng kalaban habang tuluyan nang nawasak ang kanyang opensa at naglaho ang kanyang inaasahang kalamangan. Hindi na sinayang pa ng ating bida ang pagkakataong ito kaya mabilis siyang umikot sa ere upang kumuha ng perpektong buwelo sa itaas. Sa kanyang pagbagsak ay walang pag-aalinlangang pinakawalan ng ating bida ang isang napakalakas na sipa direkta sa dibdib ni Yun Gyeongjong na agad nagdulot ng matinding impact at tuluyang sumire sa huling depensa ng kalaban. Dahil sa nakakawasak na puwersa ng sipa ay isang malakas na daing ng matinding sakit ang kumawala kay Yun Gyeongjong, nanlaki ang kanyang mga mata sa pinaghalong gulat at takot habang mabilis siyang bumubulusok pababa nang wala ng kontrol. Sa susunod na sandali ay marahas siyang bumagsak sa lupa na agad lumikha ng isang malalim na hukay at nagpadurog sa mga bato sa paligid dahil sa tindi ng impact. Nabalot ng usok ang pinagbagsakan ng kalaban, at nang unti-unting maging malinaw ang paligid ay tumambad ang kaawa-awang sitwasyon ni Yun Gyeongjong. Ang kaninang nagmamalaki at baliw na kalaban ay nakahandusay na ngayon sa gitna ng wasak na lupa habang nanginginig at pilit na humihingi ng awa upang iligtas ang kanyang buhay. Ngunit sa halip na pakinggan ang pagmamakaawa ng kalaban ay walang dalawang isip na nagpakawala ang ating bida ng isang dambuhalang haligi ng kidlat na marahas na bumagsak ng diretso sa kinaroroonan nito. Ang nakakawasak na enerhiyang iyon ay walang awang bumaon sa lupa at tuluyang tumapos sa buhay ni Yun Gyeongjong sa iisang iglap lamang. Makalipas ang ilang sandali ay tanging ang patak ng sariwang dugo na tumutulo mula sa kamay ng ating bida ang maririnig sa paligid bilang patunay ng natapos na marahas na laban. Habang kalmadong nakatayo sa ibabaw ng dagwang bangkay ni Yun Gyeongjong ay may isang kakaibang bagay na biglang nakapukaw sa atensyon ng ating bida. Maingat niya itong dinampot mula sa walang buhay na katawan ng kalaban at isang seryosong pagtataka ang dumaan sa kanyang isipan habang tahimik na sinusuri ang misteryosong gamit na kanyang natagpuan. Habang tahimik na sinusuri ng ating bida ang isang maliit na libro na nakuha niya mula sa kalaban ay isang pamilyar na boses ang biglang tumawag sa kanya mula sa di kalayuan. Mabilis siyang lumingon at nakita si Heo-il na nagmamadaling tumatakbo palapit sa kanyang pwesto. Kalmado namang binati ng ating bida ang bagong dating nakasama, ngunit bakas ang labis na pagkagulat sa mukha ni Heo-il nang bumungad sa kanya ang wasak na paligid at ang mga dagwang bangkay na nakahandusay sa lupa. Hindi siya makapaniwala na tapos na agad ang madugong laban kahit pa ginawa na niya ang lahat ng bilis para makarating sa oras. Sa kalagitnaan ng kanyang pagkabigla ay biglang natutok ang atensyon ni Heo-il sa sunog na bangkay ni Yun Gyeongjong. Halata ang pagkilala sa mukha ni Heo-il kaya seryosong nagtanong ang ating bida kung pamilyar ba sa kanya ang naturang kalaban. Walang pag-aalinlangang kinumpirma ito ni Heo-il, at ibinunyag na si Yun Gyeongjong ay isa lamang masamang miyembro ng demonic path na nakikinabang sa anino ng mapanganib na Sun Moon Demon Cult. Habang tahimik na nakatayo ang ating bida ay isang malalim na pagkamangha ang tumakbo sa isipan ni Heo-il, pilit niyang pinoproseso ang sunod-sunod na pangyayari dahil nagawa nitong pabagsakin ang pinuno ng Begang Sect at tuluyang tapusin si Sang-ho sa iisang pagkakataon. Sa buong karanasan niya ay wala pa siyang nakitang isang baguhan na umabot sa ganitong kalaking tagumpay sa pinakaunang misyon pa lamang. Dahil sa matinding lakas at kakayahang ipinakita ng ating bida ay seryosong napabuntong hininga si Heo-il habang tinatanong sa kanyang sarili kung sino nga ba talaga ang taong nasa kanyang harapan. Subalit bago pa man lumalim ang kanyang pag-iisip ay mabilis na nabasag ang sandaling iyon ng kalmadong iabot ng ating bida ang hawak nitong maliit na libro habang direktang ipinapaliwanag na nakuha niya ito mismo mula sa damit ng bumagsak na kalaban. Mabilis na binuklat ni Heo-il ang maliit na libro at maingat na sinuri ang bawat pahina nito. Sa kanyang pagbabasa ay tahimik na. Nabuo sa kanyang isipan ang hinala na marahil isa itong mahalagang talaan ng mga sekretong transaksyon ng mga kalaban. Habang patuloy niyang tinitingnan ang nilalaman nito ay biglang natigilan si Heo-il na tila may isang malaking bagay na napagtanto mula sa mga nakasulat. Dahil sa nakita ay mabilis na dinala si Heo-il ng kanyang alaala sa isang nakaraan kung saan lumapit sa kanya ang isang nag-aalalang maliit na bata. Malinaw pa sa kanyang isipan ang pamamakaawa nito habang sinasabing hindi nito mahanap ang kanyang kapatid na nagngangalang Seo-hyang.
at sa pamamagitan ng hawak niyang talaan ay tila nagsisimula ng magdikit ang mga piraso ng misteryo tungkol sa mga taong bigla na lamang nawawala. Sa pagpapatuloy ng mabigat na alaala ay malinaw na bumalik sa isipan ni Heo-il ang nakakaawang sitwasyon ng mga bihag kung saan isang babae ang lumapit ng puno ng desperasyon. Nanginginig ang boses nito habang ikinukwento na bago pa man sila mailigtas ay may mga kinuha na silang ilang inosenteng bata mula sa kulungan upang dalhin sa hindi malamang lugar, buong pait itong nakiusap na sana ay mahanap din nila ang mga batang iyon bago pa mahuli ang lahat. Kasabay ng mga salitang iyon ay naramdaman niya ang mahigpit na paghawak ng isang umiiyak na bata sa lelayan ng kanyang damit. Walang tigil sa pagpatak ang mga luha ng bata habang labis na nagmamakaawa para sa kanyang nawawalang kapatid, at sa bawat hagulgol na iyon ay mas lalong naging malinaw kung gaano kasama ang naging madilim na operasyon ng mga kalaban na nakasulat sa talaang hawak nila ngayon. Bumalik sa kasalukuyan ang isipan ni Heo-il at seryosong ibinunyag na ang hawak nilang libro ay isang malinaw na talaan ng mga inosenteng batang ibinente sa Sun Moon Demon Cult. Mariing idinagdag ni Heo-il na kailangan nilang tugisin ang mga walang hiyang nasa likod ng operasyong ito, kaya walang pag-aalinlangang sumang-ayon ang ating bida habang nag-aayang umalis na sila kaagad para simulan ang paghahanap. Ngunit sa halip na sumunod ay kalmadong isinara ni Heo-il ang talaan bago diretsyong sinabi na hanggang dito na lamang magtatapos ang misyon ng ating bida. Ipinaliwanag niya na hihingi na lamang siya ng karagdagang tulong mula sa kanilang samahan kaya mas makabubuting bumalik na ito ng ligtas, dahil sa hindi inaasahang utos na iyon ay bakas ang labis na pagtataka sa mukha ng ating bida habang naguguluhang nagtanong kung ano ba ang ibig sabihin ng kanyang kasama. Upang linawin ang pagkalito ng ating bida ay diretsyong ibinunyag ni Heo-il na nakatanggap siya ng isang mahigpit na utos mula sa kanilang mga pinuno. Ipinaliwanag niya na para sa anumang misyon na may direktang kinalaman sa mapanganib na Sun Moon Demon Cult ay kailangan niyang siguraduhin na hindi kasali ang ating bida. Matapos bitawan ang mabigat na pahayag na iyon ay tuluyan ng tumalikod si Heo-il at nagsimulang maglakad papalayo habang muling pinapaalalahanan ang ating bida na bumalik na lamang sa kanilang lugar. Ngunit sa halip na tanggapin ang utos ay mahigpit na naikuyong ng ating bida ang kanyang kamao habang inuulit sa kanyang isipan ang pangalan ng Sun Moon Demon Cult, at sa sandaling iyon ay ramdam ang kanyang matinding determinasyon na hindi siya mananahimik lalo na at alam na niya kung sino ang nasa likod ng lahat. Bakas ang labis na inis sa mukha ng ating bida habang tahimik na nakatayo matapos marinig ang naging desisyon ni Heo-il. Mahigpit ang pagkakakuyom ng kanyang kamao hanggang sa unti-unti na itong manginig sa tindi ng pagkadismayang kanyang pinipigilan. Hindi niya matanggap ang katotohanang pilit siyang inilalayo ng kanilang mga pinuno sa misyon lalo na ngayong nakaharap na niya ang mga taong may direktang kaugnayan sa Sun Moon Demon Cult, sa kabila ng mahigpit na utos na manatili. Na lamang sa isang tabi ay isang mabigat na determinasyon ang unti-unting nabubuo sa kanyang isipan, at sigurado na walang anumang batas ang makakapigil sa ating bida na tapusin ang nasimulan niyang laban.